Buksan po natin yung ating Biblia sa John chapter 13, verses 34 at 35. Sa NIV version, akin pong babasahin. Ang sabi niya, "A new command I give you, love one another as I loved you. So you must love one another. But this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong muling katuruan. At muli angkinin namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita, na muli iyong iniutos sa amin, yung tunay na pagmamahal na galing sa iyo, na maging basihan ng aming pagmamahal sa bawat sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong bayan, gamitin mo ang iyong salita para sa aming kalakasan, sa aming ikakatuto, higit sa lahat, gawin mo itong buhay para sa amin, Panginoon. Kayo po ang malugod, pangunahan mo kami ng iyong banal na Espiritu mula sa pagpapaliwanag, pangunawa, at pagtanggap, Panginoon, hanggang sa pagsasabuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa ating nabasa, isang kautusan muli ng Panginoon patungkol sa bawat sa atin, bagamat ito'y revised version. Revised version ito ng Old Testament, no? Yung Old Testament kasi sabi, love others as you love yourself. Pero dito, nung si Jesus ay aakyat na sa langit, ito yung kanyang farewell message, binago niya. Love one another as I love you. Malaki yung kaibahan ng dalawa. Yung isa, ang basihan ng pagmamahal mo, kung gusto mo ring paano mong mahalin yung sarili mo. Samantalang ito, ang basihan ng pagmamahal mo, kung paano mong naranasan na minahal ka ng Panginoon. Kaya yung pagmamahal mo sa sarili mo, hindi kayang ikumpara sa pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa atin. Pangalawa, yung pagmamahal natin sa sarili natin, magkakaiba ang level. May mga tao na mahalaga ang ibang tao sa sarili niya, hindi niya masyado pinapansin. Mga low profile, mga hindi masyado inasikaso yung sarili niya. Paano mong mamahalin yung iba kung ganung klaseng pagmamahal meron ka sa sarili mo? Hindi katulad yung pagmamahal ng Diyos, umabot sa peak. Inialay niyang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya yung naging standard ng pagmamahal na to ay higit sa dating kautusan ng pagmamahal. Tinatalakay natin to, total makakarinig tayo sa buwan ng Pebrero ng about love, no? Sa school, sa ating mga radio or sa mga magazine o sa TV, makikita natin to. Pero ang nakakalungkot kasi, ang pinopromote ng mundo, yung pag-ibig na galing sa tao. Ang pag-ibig na galing sa tao, magkaiba. Sabi ko nga, sa Bible, yung word na Greek word at yung tawag na Hebrew word, magkaiba. Sa atin kasi, pag-ibig lang. Sa Bible kasi, magkakaiba yung tawag. Yung tawag sa different sexual relationship, yung pagmamahal sa asawa ay tinatawag na eros. Yung pagmamahal sa kapatid ay storge, yung pagmamahal sa kaibigan, phileo. Pero lahat ng yun yung pagmamahal na alam ng tao. Meron pa ngang bago sa Greek word, bagamat wala sa Bible, yung pagmamahal sa sarili, sa kanyang profession. Pero, ang basihan ng Bible, yung agape love. Yung agape love ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Mamaya tatalakayin natin ang gantong pagmamahal. Bakit? Kasi ang gantong pagmamahal ang pinopromote ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon at inahangad niya na isabuhay natin. Yung ganitong pagmamahal. No? Hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Ang tao ay, tandaan natin, ang natural na pagmamahal ng tao ay response doon sa kanyang na-receive. Kaya mahal yung isang tao kasi may tinanggap kang mabuting bagay sa kanya. Mag-isip kayo sa mga estudyante, sa ngayon, sino yung teacher nyo? Asahan ko,
yung teacher na mabait sa inyo, gumawa ng maganda sa inyo, concern sa inyo, yun ang mas mahal nyo kaysa dun sa ibang teacher. Ganon din sa lahat ng okasyon, sa kaibigan. Ang pinakamalapit sa iyong kaibigan, yung gumawa ng mabuti sa iyo. Kasi ang pagmamahal ng tao, emotional. Kung ano yung tinanggap mo, yun ang magbubunga at yun yung tutubo. Kaya imposibleng mahalin mo yung taong galit sa iyo. Imposibleng mahalin mo yung taong ayaw na ayaw mo. Imposibleng mahalin mo yung taong gumawa ng masama sa iyo. Kasi hindi yun alam ng vocabulary ng sarili ng tao. Pero sa pag-ibig ng Diyos, pwedeng mangyari yun. Ngayon, makita natin yung malaking kaibahan. Dito, si Jesus ay farewell message niya, ang John chapter 13. Nagsimula yan, John chapter 12. Farewell message. Ano ibig sabihin? Alam ni Jesus na patapos na yung araw niya. Tapos na yung 2 Passover. 3.5 years lang nabuhay si Jesus sa mundo, ay nag-minister dito sa Israel. Pero ang basihan, ang John lang ang nagsulat ng merong 3 Passover. At nung tapos na yung 2 Passover, ang last na Passover, doon siya mamamatay. Kasi yun yung propesiya. Kaya bago dumating yung Passover, minit niya yung kanyang mga alagad. At inipon niya. Tinakasan niya yung maraming tao na sumusunod sa kanya. Yung mga taong to na nakaranas ng kagalingan at mga taong umanga dun sa kapangyarihan niya. Kasi pag tinignan niyo sa Book of John, yung kanyang ginawang kapangyarihan, pataas ng pataas yung level. Yung meketong pinagaling, yung masamang spirito pinagaling, binuhay yung patay, tapos hanggang kauli-ulian ng kanyang ginawa, binuhay yung 3 araw ng patay, si Lazaro. At pagkatapos nun, makita natin biglang umexit si Jesus. Hindi na nila makita kung nasaan. Nagtago si Jesus. Bakit? Para sa farewell message niya sa kanyang mga alagad. At kasama ito sa farewell message niya. Mga alagad niya na lang yung kausap niya. At dito niya pinaranas yung kanyang pagmamahal sa kanila, hinugasan niya sila ng kanilang mga paa. Naging servant siya sa kanyang mga alagad. Sa kultura ng Hudyo, pagpasok niyo sa isang bahay, kasi yung bahay na yon walang nakatira. Hinausap niya yung 2 alagad niya, mauna kayo sa Jerusalem, pagkatapos sabihin niyo doon sa may-ari ng bahay, ay gagamitin ng Panginoon. Kaya pinuntahan nila at walang reklamo, bahay yun nila John Mark. Pero hindi yun yung totoong bahay nila, reserbang bahay yun. Kaya pagdating ng mga alagad, doon sa bahay nila John Mark, wala ang may-ari. Ang kultura ng Hudyo, pagpasok mo, yung pinakahamak, pinakamababang servant, yun ang maghuhugas ng paa. Pagpasok mo dun sa bahay. Pag hindi kayo nugasan ng paa, kabastusan yun. Kasi kultura nila yun. Kaya, nung time na pag pumasok sila, naghihilian yung mga alagad. Hindi, mas mababa ka sa akin. Hindi, hindi, mas mataas ako sa'yo. Dapat ikaw maghugas. Yung 12, nagtatanong sino ang mas mababa sa kanila. Ang sagot, wala sa 12, nagsasabing mas mababa siya. Lahat sila nagpapataasan. Ang kaya ginawa ni Jesus, nagpalit siya ng damit, yung damit ng rabbi, hinubad niya, at sinuot niya yung tabing, yung tuwalya, tapos siya ang umupo at siyang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Na parang sa mensahe ng Panginoong Yesus, ito yung dapat at napakalaga na matutunan ng aking mga alagad bago ko umalis. Yung pagmamahal na unconditional. Kaya ang title natin ay yung Unnoticed Great Love of God. Yan po ang title natin. Unnoticed Great Love of God. Ang totoo, yung love ng tao, masyadong halata. Yung love ng Diyos, hindi halata. Ang tao, halimbawa, Valentine's Day, susurprise mo yung girlfriend mo, yung asawa mo. Papagawa ka, tapos papagawa ka ng tarpaulin, or bibigay ka, magandang regalo, di ba? Memorable or parang extravagant, di ba?
para ma-surprise mo siya. At yun yung kadalasan pagmamahal ng tao. Pero hindi ko sinabing mali yun. Sinabi ko, yun yung nature ng tao. Yun ganung pagmamahal ang alam niya. Pero sa ang Diyos, hindi. Yung pagmamahal niya, kadalasan, hindi mo maramdaman. Pero tiyak na mahal ka niya. May ginagawa siyang mabuti para sa iyo. Madalas yung pagmamahal niya, hindi ina-announce. In-announce ba, darating si Jesus na tagapagligtas kasi mahal niya kayo. Kaya, iandaan nyo darating siya sa gantong petsa. Ang nanay niya si Mary. Wala, hindi na-announce. Yung great love of God. Nung mamatay siya sa krus, walang nakakalam na yun ay act of love. Nung mamatay siya sa krus, nagbunyiba yung tao. Hindi, mga alagad niya nga nagtakbuhan. Yung mga pinagaling niya, sila pang sumigaw, crucify him. Pero lahat ng ginawa niya, nang hindi lumaban, hindi niya ginastify yung kanyang sarili, hinayaan niyang paratangan siya, yun ay unnoticed God's love. Hindi niya kailangang sabihin o paliwanag na ito, pagmamahal ko to, dapat tanggapin mo. Kaya tingnan nyo, sa buhay ng Panginoong Yesus, yung mga alagad, hindi nila naintindihan yun. Kaya si Pedro, iyang-iya, ba't mo hugasan ni Master kita? Kaya gusto niya, Panginoon, ayaw niyang magpahugas, pero sabi ng Panginoon, wala kang relasyon sa akin pag hindi ka pumayag na hugasan kita. Na ang ibig sabihin, ang palatandaan na part ka ng church ay naglilingkod ka sa Kanya. Walang tao sa church na dapat hindi naglilingkod sa kapwa niya kapatiran. At yun yung ginawa ng Panginoon sa atin na sabi niya, gawin nyo naman sa iba. Hindi literal na sinabi ng Bible na ugasan mo yung paa ng kapatid mo. Pero yun ay symbolical na ang ibig sabihin, paano mong paglilingkuran ng kapatid mo, gawin mo. Sa paanong paraan mo siya paglilingkuran, gawin mo. Hindi usapan kung mas mataas ka o mas mababa ka. Ang usapan, yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa isa't isa. Kaya sa leadership ng mundo, hindi pwede yun. Sa leadership ng mundo, habang tumataas ka, yung trabaho mo, mataas din. Nakakita na ba kayo ng pari na nagwawalis sa, di ba? O nagpupunas ng upuan? Wala. Hindi yan trabaho ng. Nakakita na ba kayo ng engineer na naghuhukay? Tapos yung tauhan niya, nagkwekwentuhan. Laki makita doon. Katunayan, malata nyo yung nature ng tao. Pag dumating ka, ilalagay ka agad sa harapan. Pag alam niyang mataas ka. Pero pag hindi ka niya kilala, baliwala siya sa'yo. Kahit na mataas ka, pero hindi ka niya kilala, baliwala yun sa'yo. Yun yung mga problema. Pero ngayon, yun ang ire-resolve natin. Kaya dito, makita natin, nag-predict ang Panginoon ng kanyang kamatayan. Predict niya na darating isang araw na siya'y mamamatay. At dun sa pagkakataong yun, binanggit niya yung verse na binasa natin. Susunod na talata, predict niya naman na si Pedro. Kasi nung makarinig ni Pedro yun, Panginoon, di ako papayag. Predict naman ni Pedro, Pedro, ipagkakanulo mo ko. Kaya dito, una, makita natin God's love is constant. Ito yung unang message. God's love is constant. Tuloy-tuloy siya. Hindi siya nawawala. Minsan, nakala lang natin, hindi natin siya mahal. Yung message nung nakaraan sa Isaiah, Joy yata nag-message doon. Makita natin, sabi ng Israel, hindi na tayo mahal ni Yahweh. Pinabayaan niya tayo, inayaan niya tayo na maalipin. Sumagot ang Panginoong Yesus sa Isaiah 55 na, makakalimutan ba ng isang ina ang anak na nanggaling sa kanya? Kung meron man na ina na makalimot dun sa kanyang anak na nanggaling sa kanya, kailanman hindi ko kayo kalilimutan. Yun yung malinaw na binanggit na Panginoon. Yung message dati noon ni Sister Joanne, Jeremiah 29:11,
I have plans for you, plan to prosper you. Kailan sinabi yun? Hindi yun sinabi sa Israel na maganda ang kalagayan. Ang kausap ni Jesus dun, Israel na alipin ng Babylonia. Sakop sila ng Babylonia nung pinangako yun ng Diyos. Kasi nagdududa na sila. Hindi na tayo mahal ni Yahweh. Pinabayaan na tayo ni Yahweh. Pero nilinaw ng Panginoon, hindi mo man nararamdaman, titiyakin ko, mahal kita at hindi kita pababayaan. Malinaw yung plano ko para sa iyo. Yun yung malinaw. Madalas, nararamdaman natin na parang hindi natin maramdaman na mahal tayo ng Diyos. Lalo na meron kang prayer request na hindi tinutugon ng Panginoon. Pero isang tiyak, hindi umi-stop ang Panginoon. Hindi siya tumitigil. Simula nang tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, yung tipanan niya, hindi yun mawawala na sa'yo. Mananatili sa yun. Karamihan parang tahimik lang, minsan parang yung paraan ng pagmamahal niya, parang napaka-ordinary. Simpleng-simple. Hindi mo malata yung kanyang pagmamahal. Halimbawa, yung isang matanda, na sa sobrang hirap niya, nagbebenta siya ng French fries. Pagkatapos ang ginagawa niya, yung pinagbentahan niya ng French fries, yun yung pang-aral niya sa anak niya. Kaya ang ginagawa niya, ayaw niyang bawasan yung binebenta niyang French fries. Pag inugasan niya na yung potato, yung balat, yun ang niluluto niya at yun yung pagkain niya. Yung balat ang kinakain niya, yung laman binebenta niya. Hindi siya tumitikim sa laman kasi ayaw niyang mabawasan yung ginagawa niyang paglilingkod doon sa kanyang mga anak. Pero kalaunan, naintindihan niya, mas mataas yung sustansya ng balat kaysa sa laman. Hindi niya naramdaman. Yun pala yung paraan ng Panginoon para wag siya magkasakit, para lalo siyang lumakas. Ang binibigay niya yung bagay na mas maganda at mabuti para sa isang tao. Ganon din ang Israel. Makita natin kung paano pinatubayan sila ng Israel dun sa wilderness. Hindi nila nakuha yung gusto nila, pero nakuha nila kung anong gusto ng Panginoon sa kanila. Pero sa kabila nun, nagre-reklamo sila. Bakit? Hindi nila makuha yung gusto nila. Madalas kung ibibigay ng Diyos lahat ng gusto natin, napahamak na tayo. Pag hindi gagawa ng plano ang Panginoon para sa atin, para iparamdam niya yung pagmahal natin, hindi natin makikita yung dulo ng pagmamahal ng Diyos. Kasi ang dulo ng pagmamahal ng Diyos, nandun sa sistema ng programa niya. Kailangan daanan mo to, kailangan daanan mo to, kailangan mangyari to. Halimbawa na lang si Joseph. Naramdaman niya ba na mahal siya ng Panginoon nung binenta siya nung kapatid niya? Naramdaman niya ba na mahal siya ng Panginoon nung tinapon siya sa balon? Naramdaman niya ba na mahal siya ng Panginoon nung binenta siya sa Ismailita, ginawang alipin? Naramdaman niya ba na mahal siya ng Panginoon nung naging maganda na yung buhay niya kay Potiphar at pinagbintangan siya ng rape at kinulong siya? Naramdaman niya ba na mahal siya ng Panginoon nung nasa kulungan na siya at meron siyang tinulungan at nung petisyon niya, sabihin mo sa hari yung aking kalagayan, pero nakalimutan siya. Pero kung titingnan nyo, yung lahat ng nangyari kay Joseph, aktibong gumagalaw ang Panginoon kasi yung plano niya hindi mangyayari kapag hindi nangyari yung dadaanan ni Moses. Kumbaga parang sa magulang, pikit mata ka, kahit nahihirapan yung anak mo, pero kailangan gawin mo to para siya lumakas. Kaya sa mga magulang, naalala ko yung kwento sa akin dati noon, dinala sa dentista yung kanyang anak. Ay hindi, yung yung goiter. Ay yung namamaga, yung tonsillitis. Laging konting makakain ng matamis, lalagnat yung bata dahil sa tonsillitis. Kaya nagdesisyon yung ama, kailangan pa operahan. Pinaoperahan nila sa yung tonsillitis yung bata. Nandun pa lang, alam ng bata, papa-opera siya. Nagwawala na yung bata. Sumisigaw siya, Daddy, hindi mo ba ako mahal? Mami, hindi mo ba ako mahal? Ba't niyo ako papabayaan? Ayoko nito, ayoko. Habang tinutulak nila yung bata, papunta sa, umiiyak sila.
halos ayaw nila. Ayaw nilang mangyari yun. Pero kailangan mangyari yun, kahit nararamdaman nila na masakit, ayaw nung anak nila, kailangan mangyari yun. Kaya pagkatapos ng operasyon ng bata, ang unang sabi ng doktor, sige po, pwede nyo na siyang pakainin ng ice cream. Alam nyo po, minsan ganun yung proseso ng Panginoon. Hindi kailangang maramdaman natin siya. Hindi kailangang makita mo paano siya tumugon. Minsan tumutugon siya dun sa illogical way. Sa mga bagay na hindi mo inaasahan, pero makita mo, aktibo pala siya. Gumalaw siya para katulungan. Gumalaw siya para kaingatan. Sabi niya sa Numbers chapter 19. Excuse. Numbers chapter 19. 23 pala. Numbers chapter 23 verse 19. God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Na ang ibig sabihin ng Diyos dito, dinidiin ni Moses, hindi nagbabagong Diyos. Once may sinabi siya, gagawin niya. Hindi siya katulad ng tao na makapagsisinungaling. Hindi siya pabago. Once sinabi niya yung promise niya, tutuparin niya yon. Once na sinabi niya yun, gagawin niya yun. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos natin noon, ngayon, parehas lang. Sabi niya sa Hebrew, chapter 13, verse 8, siya yung kahapon, noon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Siya ang ating Diyos na nagpapatuloy na tumatanggap sa atin. Maging sa 2 Timothy chapter 2. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 13. Ganito sabi niya, if we are faithless, He remain faithful, for He cannot disown Himself. Ito, napakagandang verse to. Sabi niya, ang Diyos natin ay tapat. Pero paano na pag hindi na tayo tapat sa Kanya? Pag tinignan nyo yung mga susunod na talata nito, laging magka-iba. Pero pagdating dito, ang Diyos ay tapat kahit hindi ka tapat. Yun yung napakaganda. Hindi siya katulad ng pagmamahal ng tao, respondent. Kaya lang siya gumagalaw, depende sa galaw mo. Pagpapalain kita, makita ko muna na mabait ka sa akin, kaya kita pagpapalain. Gusto mo pagpalain kita, pakita mo muna yung kondisyon ko. Gawin mo yung kondisyon ko, gagawin ko sa'yo. Ang Diyos natin hindi ganun. Nung sinabi niya sa Israel na pagpapalain kita, kahit matigas ang ulo ng Israel, pinagpala niya Israel. Hindi mo pwedeng impluwensyahan kung sino ang Diyos. Yung karakter ng Diyos, hindi natin kayang impluwensyahan. Hindi natin kayang baguhin siya. May kilala na kayo ng taong mabait. Pag-isip kayo ng taong mabait, kapitbahay nyo. Tapos tatanungin nyo kayo, kailan nyo siya nakitang nagalit? Kailan nyo naalala na siya ay nagalit? Titiyakin ko sa inyo, kung totoong mabait siya, hindi siya magagalit basta-basta. Kung nagalit man siya, reasonable yun. Very reasonable yun, yung nagalit siya. Sino ba namang hindi magagalit? Sarap ng tao, sinigawan ka, binura ka. Normal na lang naman taong hindi magalit. Di ba? Kahit na sabihin mong hindi yun magagalitin. Pero yung nanay na magagalitin, hindi ko natatanungin kung kailan siya huling nagalit. Parang baka lagnatin yung nanay na magagalitin pag hindi nagalit buong maghapon. Pero ang punto ko, ba't natin sinasabi to, ang Diyos natin, kahit anong karakter natin, hindi natin ma-impluwensyahan siya para maging negatibo yung kaniyang karakter. Yung karakter niya, nananatili. Hindi nababago. Hindi nag-iiba. Pangalawa, hindi lang constant yung kanyang pagmamahal. God's love is different.
malaki yung kaibahan ng pagmamahal ng Panginoon. Idetalye ko lang. Kasi kung pagmamahal ng tao lang, basihan natin, asahan natin, huwag niyong asahan na magiging matagumpay yung pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, kung ang konsepto mo ng pagmamahal sa Diyos paglulad lang ng pagmamahal sa iyo ng asawa mo, ng nanay mo, ng tatay mo, napakababaw ang tingin mo sa Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos ay napakaiba sa pagmamahal ng tao. Tingnan niyo ko pong maigi. Una sa source, ang pagmamahal ng Diyos ay galing mismo sa Diyos, samantalang pagmamahal ng tao galing sa tao. Pero anong kaiba nun? Sa Diyos ay isang desisyon. Nung nagmahal siya, isang desisyon. Once decision, hindi mo mababago yun. Pero ang tao ay emotional. Dahil emotional, nakadepende yun sa sitwasyon. Tama? Kahit na anniversary nyo, in love ka, oy, anniversary namin bukas. Di plano ka, kwento-kwento kayo sa mga nangyari nung simula nyo. Tapos nung araw ng anniversary, nalaman mo may kasama siyang babae. Yung lahat ng plano mo, giba yun. Yung lahat ng binili mo, dudurugin mo yun sa galit mo. Di ba? Lahat ng magagandang salita na binanggit mo kahapon, magbabaliktad lahat yun. Panunumbat, pang-alipusta, at maghahamon ka na agad ng hiwalay. Yung puti sa decolor. Yun yung problema. Kasi emosyon, nagiging maganda lang yan, depende sa takbo. Kung ang pagmamahal natin, katulad ng tao, emotional, hindi yan tatagal. Ang pagmamahal ng Diyos ay desisyon. Ngayon, dahil nagdesisyon siya na kailangan kong mahalin ng tao, bumaba siya sa lupa, nagkatawan tao. Nung nagkatawan tao siya, walang bahay magpatuloy sa kanya. Teka, kaya ako naparito para sa inyo, tas ngayon ayaw niyo kong tanggapin. Nung siya'y malaki na, siya'y nangaral, kinakaaway siya ng mga high priest, nung saserdote, mga religious leader. Halos gusto niya sabihin, yung kautusan na sinasabi niyo, ako yun. Yung si Moses, ang sinulat niya patungkol sa akin. Gustong-gusto niyo makinig kay Moses, pero ayaw niyo namang maniwala sa akin. Inaabangan niya yung anak ni David. Ako yung anak ni David na dumating. Abang kayo ng abang, pero nandito na ako, di niyo ako makilala. Katunayan, pinapako pa siya sa krus, pinaratangan, pinako sa krus. Kung ang desisyon ay palitan ng emosyon, matagal na siyang bumalik sa langit. Doon pa lang sa simula, ayaw niya na. Pero dahil yun ay desisyon, hindi usapan kung anong approach ng tao, anong tugon ng tao. Hindi usapan. Ang usapan, walang makakahadlang dun sa desisyon ng Diyos kasi plinano niya yun. Ano mang gawing tugon natin. Minsan may nagturo, kung itong si Jose, hindi pumayag dun sa kondisyon nila ni Maria, dun sa sinabi ng anghel. Wala na, hindi darating ang Kristo. Bakit? Ipapapatay si Maria eh. Kasi buntis, betrothal, year of betrothal nila. Kaya, buti na lang si Jose ay sumunod sa plano ng Diyos. Na parang dating sa akin, dapat papurihan natin si Jose. Kahit hindi sumuway, kahit sumuway si Jose, may paraan ng Diyos. Hindi kayang sirain ng tao yung plano ng Diyos. Katunayan, maraming naging hadlang para mahadlangan yung plano ng Diyos. Pero nangyari pa rin. Kaya lang kawawa dun sa taong hindi sumunod. Sila yung nag-suffer. Sila yung naghirap. Kaya, makita natin dito, malayong magkakaiba. Yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. Pag-ibig ng tao, conditional. Yung conditional, minsan, unfair.
Kahit naglingkod ka ng 10 taon, dun sa taong minamahal mo, pagdating ng isang araw, nakagawa ka ng mali. Kitang-kita niya, kinindatan mo yung magandang babae. Asama mo yung 10 taon na magandang pinakita niya, burado lahat yun. Doon sa isang araw na pagkakamali. Yun ang conditional. Pero ang conditional, kahit magkamali ka, hindi ko na mababawi yun. Ginagamit yung conditional at saka unconditional sa pagbili ng property. Doon sa kasulatan. Di ba, attorney? Pag sinabing conditional, ay sumunod ka sa usapan. Pag sinabing every month, magbibigay ka ng 20,000 hanggang matapos mo to. Pag hindi mo yun natupad at walang reason kung bakit hindi ka nakapagbigay, pwedeng bawiin nung nagbenta, yung property niya uli sa'yo. Pwede niya i-break yung usapan niya. Kasi kasalanan mo yun. Pero pag unconditional, nagtiwala ka sa tao, unconditional, kahit na sabihin mong hindi niya magantay ka, makiusap ka lang. Ibang-iba yung unconditional. Hindi kayang kontrolin nung negative na tugon mo yung kanyang desisyon na ibigay yun sa'yo. Pangalawa, isa pa, self-sacrificing ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao, care and affection. Tingnan nyo maigi. Sa pag-ibig ng Diyos, self-sacrificing. Kaya niya nagdesisyon na mahalin tayo kasi gusto niya tayong iangat, gusto niya tayong i-transform, gusto niya tayong iligtas. Sa paanong paraan, kailangan ibigay niya yung mga bagay sa Kanya. Kita niyo yung comparison ni Satanas at ng Diyos. Kaparito, magnanakaw, magwasak at pumatay. Ang purpose ni Satanas, lahat ng sayo, nanakawin niya. Lahat ng nasayo, sisirain niya. Lahat ng sayo, papatayin niya. Si Jesus na parito, baliktad, lahat ng sa Kanya, ibibigay niya sa'yo. Self-sacrificing. Handa siyang maging servant para ka iangat. Handa siyang maging tagalupa para ka maging tagalangit. Handa siyang maging makasalanan para mawala ang iyong kasalanan. Yun yung pagmamahal niya. Di baling, kapag ang level ng pagmamahal natin, merong level, merong stage. Alam mo, may mga bagay na hindi ka magagawa. Katulad nung may marriage counseling ako, sabi ko, halimbawa, ang pagmamahal sabi niya, sige, 50-50. 50%, gagawin ko to, 50% gawin mo to. Fair ba yun? Okay ba yun? Gawin ko yung 50, gawin mo yung 50 para magkasundo tayo. Alam nyo, maraming gumawa nun, magkaiwalay na ngayon. Bakit? Ang tao may kainaan. Ang tao may limitasyon. Kahit na 50 lang yan, magkukulang ka pa rin dyan. Kaya sabi ko, ang pagmamahal ay ganito. 100% dapat mahalin mo siya. Walang reservation. Ikaw rin, 100%, mahalin mo siya. Kung magkulang man yung pagmamahal niya, mahaba pa bago mawala. Kayang punuan. Kayang punuan yung pagmamahal niyo. Kapag ganun ang pagmamahal, yun yung unconditional. Handa mong ibigay ang lahat ng bagay. Isa pa, ang pagmamahal ng Diyos ay covenantal. Covenantal ang pagmamahal ng Diyos. Once pumasok ka sa covenant, lifetime yun. Ang pagmamahal ng tao, contract. Contract. Kaya yung ating marriage, dati, Kastila pa nun, ang nakalagay covenant. Ang nakalagay dun sa marriage certificate. Oh. Pero ngayon, contract na. Contract. Di ba? Katunayan, merong nag-utos, may nagpasa ng batas na isang congressman, nakalimutan, hindi ko maalala kung sino siya. Ang pinasa niya, every 10 years dapat mag-renew ng contract. Every 10 years. Kasi hindi lahat ng nagsasama tumatagal ng ganun. Kawawa naman yung naghiwalay, gusto niyang nagkaroon na siya ng iba, yung anak niya, hindi maikasal siya kasi hiwalay siya.
Kaya gawin niya, ang suggestion niya, gawing contract ang kasal. 10 years lang. Pag masaya pa rin kayo, mag-renew kayo ng contract. Another 10 years. Parang ang ganda no? Parang ang ganda. Ang galing nung nag-isip, no? Ang galing nag-isip. Kasi kung ipapa-anal mo, sobrang mahal. Ang galing nung nag-isip, di ba? Pero ang problema, nakapattern yung marriage natin sa pattern ng God's love. Unconditional. Kaya hindi matuloy-tuloy yung divorce, hindi matuloy-tuloy yung ginagawa natin dahil dun sa batas. Kailangan buwagin nila yung constitution muna para mangyari yun. Magkaka-conflict sa constitution. Kaya't gumagawa sila ng pahaging para maipilit yung mga bagay na yun. Pero ang punto natin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi ganon. Tuloy-tuloy. Kaya yun yung pagkakaiba. At yung purpose ay redemption and restoration. Samantalang sa tao, ang purpose kung bakit ka nagmamahal, connection. Connection, happiness, companionship, no? At fulfillment. Kaya may mga mag-asawa, alam mo, hindi na ako masaya. Maghiwalay na tayo. Isipin mo yung pagsasama niya, kabase sa kasiyahan niya. Sa totoo lang, natural lang na mag-subside yung kind of love na emosyon. Kasi yung emotional na pag-ibig, mahina yan. Mahina yan. Pang mga dalagat binata lang yung emotional love. Pag may asawa ka na, hindi na emotional love yan. Kasi ang emotional love, dapat i-trigger yung kasiyahan mo, yung i-trigger. Pag hindi na nati-trigger, hindi ka na masaya. Halimbawa, yung asawa mong lalaki tuwing uuwi, may dalang pasalubong. Wow, mahal na mahal ako talaga ng asawa ko, di ba? Yung magkasintahan pa kayo, tuwing may birthday mo, special, di ba? Valentine's Day, may special. Mag-asawa na kayo. Hoy, birthday ko kanina, hindi mo muna naman nabinati. Asan. Ayaw nga, no? Happy birthday! Wala na, expired na. Sabi ko nga sa biruan paano mo malalaman yung mag-asawa ay yung babae at lalaki naglalakad, mag-asawa o magkasintahan. Pag nakita mo magkaakbay, magka-holding hands, magkasintahan yan. Pero pag nakita mo na una yung lalaki, tapos yung babae may bit, mag-asawa yan. Talaga, nung mag-asawa pa kayo, very gentleman yung lalaki. Kasi kailangan magpa-impress siya, di ba? Uy, gentleman, wow, mabait. Si Mrs. madalas, hinahanapan din ako nun minsan. Kasi dati, ganun Pero ngayon, sa dami ng trabaho, talagang ganun. Yun ang palatandaan ng mag-asawa na yan. Kaya kapag hindi graduate yung pagmamahal mo sa God kind of love, ay dun sa human kind of love, at na ipresto dun sa God kind of love, may problema ka. Laging masama ang loob mo. Pero pag na-convert na siya sa God kind of love, kahit yung mahal mo na ubod ng sexy nung minahal mo, ngayon, talaga, siksik na, di ba? Wala ka na magawa, di ba? Pero kung ang pagmamahal mo lang dahil sexy siya, magkakaproblema ka. Kaya, yung pagmamahal ng Diyos, yun yung pagmamahal na ibang-iba sa pagmamahal ng tao. Dun sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Makita natin kakaiba. Ang minahal niya buong mundo. Hindi niya minahal yung mga tao lang na nagmamahal sa Kanya. Buong mundo yung minahal niya. Pangalawa, dun sa Romans 5:8, sabi niya, minahal niya tayo nung tayo'y mga makasalanan pa. Kaya, makita natin yung pagmamahal ng Diyos ay ibang-iba sa pagmamahal ng tao. Basahin natin yung Romans 8:38-39. Sabi nito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ
Jesus our Lord. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang unconditional love. Yan yung pagmamahal na kakaiba sa pagmamahal ng tao. Panguli, God's love spread naturally. Pag-ibig ng Diyos is contagious. Kusang lumalawak. Hindi siya isang uri ng pagmamahal na kailangan mong mag-aral ng 4-degree course or mag-masteral at mag-doctorate para makuha mo siya. Simple lang. Pag natanggap mo siya, magugulat ka. May apply mo siya sa buhay mo. Nakakahawa yung gantong pagmamahal. Nagbibigay siya ng kakaibang impact. Sabi niya dun, it breaks the cycle of self-interest. Sanay tayo kaya tayo nagmamahal kasi nakaka-receive tayo ng magandang bagay. Yun yung self-interest. Pero yung mamatay yung isang tao nang walang dahilan, maliban sa desisyon niyang iparanas yung pagmamahal niya sa atin, walang balik, walang string attached, nakakapagtaka yun. Nakakapagtaka yun. Ba't niya ako tinulungan? Di ba? Tingnan nyo, mag-isip kayo ng mga taong tinulungan nyo na hindi nyo kakilala. Mga taong binigyan nyo na hindi nyo kakilala. Pag alis niya, may maiiwang impact sa kanya. May mananatili. Magtatanong siya, bakit niya nagawa yun? At yun yung isang bagay na makita mo na nagki-create ka ng impact once na ginagawa mo isang bagay na pagmamahal kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Naiiwan yun sa puso ng taong kausap mo. Kaya, makita natin ng malinaw na dun sa verse natin na pagmamahal ng Diyos na binigay sa atin, mahalin natin siya, mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal na binigay niya sa atin. Hindi mo kayang ibigay yung bagay na hindi mo naranasan. Minsan, may mga, anong tawag dito? May mga taong against sa Bible. Sabi niya, ba't ka naniniwala sa Bible? Gawa lang ng tao to. Kaya, hindi naman totoo yung Bible, gawa ng tao. Ang sagot ko dun sa taong ganun, kung hindi totoo yung Bible, alin dun yung hindi totoo? Pwede ko bang malaman alin dun yung hindi totoo? Kasi sabi niya, hindi totoo yung Bible. Alin dun yung hindi totoo? Wala siya masagot. Bakit? Hindi siya pa kasi nabasa yung Bible. Sinasabi niya lang, hindi totoo yan kasi gawa ng tao. Balik ko ng tanong dun, ibig sabihin pag gawa ng tao, hindi totoo. Paano yung mga libro na ginamit sa paaralan? Hindi yun totoo. Diba? Paano yung mga ginamit ng gobyerno na mga batas, hindi yun totoo. Gawa ng tao yun. Hindi porket gawa ng tao, hindi totoo. Minsan kasi mahilig ang tao magsalita nang hindi niya pa sinubukan. Parang halimbawa, kain tayo dun sa pansitan dun. Ay, hindi masarap yun. Ba't nakakain ka na dun? Hindi pa. Sabi kasi nila, hindi masarap. Wala kang karapatang magsabi ng hindi totoo kung hindi mo pa nasubukan. Wala kang karapatang magsabing masarap o hindi masarap nang hindi mo pa natikman. At yun yung last part natin. Hindi mo mararanasan yung kasiyahan hanggat di mo pa natitikman. Hindi mo maibibigay yung ganung klase ng pag-ibig pag hindi pa naibigay sa'yo. At ang Diyos na tinanggap mo, yun ang nagbigay ng pagmamahal. Nakakaiba sa pagmamahal na bigay ng mga taong nagmamahal sa'yo. Yung asawa mo, kaya ka minahal kasi may nakita siyang maganda sa'yo. At mayroon kang ginawang mabuti sa kanya. Pero may kahinaan pa rin yun. Pero ang Diyos, wala siyang nakitang mabuti sa'yo, pero minahal ka pa rin niya. At yung pagmamahal niya hanggang sa inialay niyang kanyang buhay para sa atin. Ganun kataas yung sacrifice na ginawa niya para tayo mahalin. Hindi usapan na kaya mong gawin ito para sa Kanya.
Ang usapan niya, kaya niyang gawin ito para sa iyo. Hindi naging basehan yung kakayahan natin, hindi naging basehan yung galing natin, hindi naging basehan yung lahat ng pagsunod natin. Kaya niya tayo minahal. Ang naging basahan, nakita niya kung saan tayo papunta. At yung kapamakan na yun, hindi siya papayag na mapunta tayo doon. Kaya gumawa siya ng aksyon para iparanas yung pagmamahal natin. Ang pagmamahal na yun, minsan hindi naintindihan ng tao. Unnoticed. Yung pagmamahal na yun ay kakaiba dun sa in-expect nating pagmamahal na ibibigay sa atin. Pero yung pagmamahal na yun ay nagsisimula na ibigay sa iyo para maranasan mo ang kabutihan at nagtutuloy sa pagbibigay mo naman sa iba. Contagious ang pagmamahal na yun. Once na tinanggap mo, mahahawa ka dun. Sabi niya sa Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 5. The hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Dalawa ang binigay nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus. Una, yung kanyang great love. Pangalawa, yung Holy Spirit. Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, yung dalawang yun pumasok. Literal na yung pag-ibig ng Diyos pumasok sa puso mo. At literal na ang banal na Espiritu ay pumasok sa puso mo. Ang tanong, nung nasa iyo na ang Panginoon, imposible ba na magawa mo rin ang ganung klase ng pagmamahal? Sagot, imposible. Kasi magiging hindi totoo itong verse na to. Kung si Jesus nagawa niyang patawarin niyang kanyang mga kaaway, kaya mo rin. Bakit? Ang ginamit ng Diyos yung kanyang God's love. At yung God's love na yan, nasa puso mo na ngayon. Kung nagawa ng Diyos, mahalin yung taong unconditional, kaya mo ring mahalin yung mga tao sa paraang unconditional. Hindi sa emotional part na meron siyang ginawang mabuti, kaya mo siya mahal. Kundi, natanggap mo yung tunay na pagmamahal at yung tunay na pagmamahal ang siyang dumadaloy sa puso mo. At dahil dun, makita mo yung tao ay mag-iiba ang pananaw sa iyo. Magkakaroon ka, magkikreate ka ng impact, magkikreate ka ng magandang bagay. Kaya, kumbaga, it reflects God's nature. Hindi nila kilala ang Diyos, pero nakikita nila sa galaw mo yung karakter ng Diyos. Kasi Diyos lang ang kayang gumawa nun. At yun yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Napakasimple niya, pero napakakapangyarihan niyan. Kaya, sabi doon sa 1 Corinthians 13, ay ibuod ko na lang, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Binanggit doon yung tongues, binanggit doon yung symbols, binanggit doon yung marami prophesying. Sabi niya, lahat na yun mawawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos, it remains. Walang makakabawas, makakaalis ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay active. Sabi doon, God is love, love is kind, love is... Lahat yun ng karakter ng love binanggit. Kaya ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, hindi siya passive. Na kailangan may gagalaw muna para, kailangan ko siya mahalin. Hindi. Kahit wala siyang ginagawa sa iyo, kaya mo siyang mahalin. Mas i-worse pa natin, kahit may pangit siyang ginawa sa iyo, kaya mo siyang mahalin. Kasi yun yung God's love na dumating sa puso natin. Kaya, pagdating dun sa dulo ng 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ng Diyos ay essential. Kailangan ng tao. Alam niyo, pag wala yung pag-ibig ng Diyos, lagi kang problemado. Pag hindi mo maintindihan pag-ibig ng Diyos, konting bagay lang, nag-aalala ka. Pero kahit pangit na nangyayari sa buhay mo, pag alam mo yung pag-ibig ng Diyos, meron kang peace of mind. Alam ko, ang Diyos ko na pinaglilingkuran, pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit nararanasan ko to, manatag ako. Bakit?
malinaw sa akin yung pangako ng Diyos ko. Pero kung yung Diyos na pinaniniwalaan natin, hindi ka panipaniwala, natural, yun ang lalabay sa'yo. Ay siguro pinabayaan na ako ng Diyos. Siguro ayaw na sa akin ng Diyos ko. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. A love start in us and spread to others. Kaya yung sabi niya, mahalin yung kapwa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Automatic yun na mararanasan natin. Kaya mga kapatid, itong February na to, pag-uusapan yung pag-ibig. Ang challenge po natin, i-demonstrate natin sa mga nakapaligid sa atin yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Kung gagayahin lang natin yung pag-ibig ng tao, na lahat ng gumawa sa'yo ng mabuti, gagawan mo rin ng mabuti, sabi ng Bible, nonsense. Anong kaibahan mo sa iba? Pero yung pagmamahal na gagawin natin, gaya ng pagmamahal na ginawa ng Diyos. Ano mang sitwasyon natin, kung magandang buhay lang natin, saka lang tayo mahal saka natin mahal ang Panginoon. Nonsense. Kahit anong sitwasyon, kaya mong mahalin ng Panginoon. Bakit? Kasi malinaw sa'yo na mahal ka rin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating ipaubaya sa emosyon natin yung araw-araw nating desisyon. Bagkus, ipaubaya natin sa espiritu natin yung pagmamahal. Kasi ang espiritu natin ang nagsasabi, kasama ng Espiritu Santo, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi siya nagbabago kailanman. Tayo tumayo o tayo manalangin. Pasalamat natin sa Panginoon yung kanyang kabutihan sa kabila ng ating mga iba't ibang kalagayan. Nilinaw ng Diyos na hindi siya nagbabago at nagmamahal sa atin. Hindi siya nagbabago, hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa atin. Siya ang ating Panginoon na pinatunayan niya na minsan ang kanyang kamatayan dun sa krus at muli niyang patutunayan sa atin na tayo mahal niya. Panguli, sabi niya sa Ephesians, basahin ko lang to bago tayo manalangin. Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. Intindihin po nating maigi na parang kausap tayo ng Panginoon. May have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and how high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Ang pag-ibig na yun ay hindi kayang sukatin. Walang makakasukat ng ganung kalaking pag-ibig na kayang bigay ng Diyos sa atin. Yun ang binigay ng Diyos sa atin na dapat natin pangawakan. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat minsan pa sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng salamat sapagkat nakita namin, Panginoon, hindi ka nagkulang kailanman. Ginagawa mong mabuting bagay para sa iyong mga anak. Anumang sitwasyon na nangyayari, bahagi lang yun ng programa mo. Pero isang tiyak, Panginoon, mahal na mahal mo kami. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, hayaan mo ang pagmamahal na binigay mo sa amin ay siyang makita rin sa amin, Panginoon. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, kung paano kaming nakinabang sa pagmamahal mo, makikinabang din ang mga mahal namin sa buhay. Makikinabang mga anak namin. Makikinabang ang mga magulang namin. Makikinabang mga kapatid namin. Panginoon, huwag niyong ngayaan na maging katulad kami ng pagmamahal ng mundo na kaya lang namin ibigay yung bagay na kanilang binibigay. Bilang ganti lang sa kanilang kabutihan. Panginoon, tulungan niyo kami na kahit pangit na bagay ang kanilang ginawa, kaya pa rin namin iparanas ang pag-ibig mo. Sapagkat yun ang normal, Panginoon. Dahil naranasan namin yung agape love at kaya rin namin ibigay ito, Panginoon. At yun din ang panalangin namin sa mga taong aming mamahalin sa paraan ng aming pagmamahal na galing sa iyo,
mararanasan din nila yung agape love. At naniniwala din kami, Panginoon, na makikilala rin nila kayo bilang Panginoon at mararanasan din nila ang pagmamahal na naranasan namin noon. Tulungan niyo po, Panginoon, na sa parang ito, maraming tao ang may impluwensya ng iyong pagmamahal. Panginoon, marami kami narito, maraming taong nakapaligid sa amin, marami kaming kamag-anak, marami kaming kaibigan. Hayaan mo, Panginoon, yung agape love mo ang maramdaman nila tuwing kasama ka namin, tuwing kasama namin sila. Salamat, Panginoon. Alam po namin, handa mo kaming gamitin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.